sa lahat. Ako nga pala si Mami Beth mula sa Davao City Library and Information Center. Ngayong buwan ay pinagdiriwang natin ang Araw ng Mga Ina. At kasama ko ang mobile team sa paghandog sa inyo ng isang kwento. Katulad kong isang nanay, marami tayong sakripisyo at trabaho na ginagawa. Pero wala itong katumbas na halaga, kundi ang pagmamahal ng mga anak. Muli, maligayang araw sa lahat ng mga ina at sa mga itinuturing tating ina, kaduguman o hindi. Halina at tunghayan natin ang kwentong Ang Pambihirang Babaeng Hindi Umuupo. Kwento ni Russell Molina at guhit ni Romel Bosol at inilathala ng Lampara Books. Simulan na natin ang kwento. Tatayo siya at magluluto sa harap ng kalan. Pero hindi siya uupo. Lulundag siya, bubugawin ang langaw. Pero hindi siya uupo. Yuyuko siya, aayusin ang hati ng aking buhok. Pero hindi siya uupo. Pambihira ang nanay ko. Madalang lang siyang umupo. Bihira kong makitang lumapat ang kanyang puwit sa silyaman o bangko. Tatayo, lulundag, at yuyuko siya. Pero hindi siya uupo. Papaupuin niya ako kapag may nabakanting upuan sa siksikang bus. Hindi siya ang uupo. Papaupuin niya ang lolang may bit-bit na bayong. Hindi siya ang uupo. Papaupuin niya ako, ang lola at ang babaeng buntis. Pero hindi siya ang uupo. Tuwing pinauuwi kami ng maaga sa eskwelahan, ay binibisita ko si nanay sa mall, kung saan siya nagtatrabaho. Pili naman! Pili na, sir! Sasandal siya sa harap ng pintuan para batiin ang mga dumaraan, pero hindi siya uupo. Titingkayat siya para abutin ang kahon ng sapatos sa itaas ng istante, pero hindi siya uupo. Luluhod siya para sukatan ng bota, tsinelas at bakya ang mga namimili. Pero hindi siya uupo. Sasandal, titingkayad at luluhod siya. Pero hindi siya uupo. Tuwing naabutan ako ni nanay na mag-isa sa may bakuran, ay nakikipaglaro muna siya sa akin. Lulukso siya para habulin ang nakatakas na bola. Pero hindi siya uupo. Kakandiririt siya para iwasan ang lumilipad na lata. Pero hindi siya uupo. Tatalon siya para palayain ang nakabuhol na saranggola. Pero hindi siya uupo. Lulukso, kakandiririt at tatalon siya. Pero hindi siya uupo. Baka may piksa siya sa puwet. Uy, kayo talaga? Wag naman. Ang tukso ng mga kaklase ko noong ikwento ko sa kanila si nanay. Aba, pwedeng-pwede siya sa carnival Ang hagikik pa ng isa. Ang pambihirang babaeng hindi umuupo. Sayang at wala na si tatay. Sigurado akong alam niya ang sagot sa misteryong ito. Nandyan lang ang sagot, iho. Lagi niyang sinasabi sa akin dati. Sigurado akong mahanap mo. Napaisip tuloy ako. At sa sobrang isip ko'y sumasakit ang aking ulo. Nang napagod sa kakaisip, ay nagbasa na lang ako ng paborito kong libro. Natigilan ako sa isang pahina at biglang napahiyaw ng tama! Nakita ko ang larawan ng isang reyna na nakaupo sa kumikinang na trono.
Maganda ang kanyang inuupuan. Tadtad ito ng diamante at balot sa ginto. Ito ang sagot hinihintay ko. Kaya hindi umuupo si nanay ay dahil wala siyang magandang silya. Kailangan na isang reyna na magandang trono. Mang Cardo! Tawag ko sa kapitbahay naming karpintero. Kaya niyo po bang gumawa ng silya para kay nanay? Ipinakita ko sa kanya ang retrato ng trono ng reyna mula sa aking libro. Kaya yan! Dali-dali niyang kinuha ang kanyang lagarit martilyo. Basta't ba? Tutulugan mo ko! Yumuko ako sa silong para kunin ang mga pira-pirasong kahoy. Lumundag-lundag ako para abutin ang mga pako sa itaas ng aparador. Lumuhod ako para pinturahan ang kahoy ng iba't ibang kulay. Sumandal ako, tinignan ang bagong silya ni nanay. Sana'y magustuhan niya ito. Buong araw namin ginawa at ni minsan, yata'y hindi ako naupo. Sinalubong ko agad si nanay galing sa trabaho. Nay, upo po kayo! Turo ko sa silya na naghihintay sa kanya sa sulok. Para po sa inyo to, Inay! Napakatamis ng ngiti ni nanay. Ang ganda naman ito, anak! Sabi niya, sabay yakap sa akin. Matagal niyang tinignan ang kanyang bagong silya. At dahan-dahan siyang umupo rito. Pinaupo niya ako sa kanyang kandungan at buong maghapon kaming nagkwentuhan, naglaro at nagkantahan. Nako! Biglang napahiyaw si nanay. Oras na palang magluto ng hapunan! Tulungan ko na po kayo, Nay! Ang sabi ko, napangiti siya at sabay kaming tumayo. Muli, ito ang kwentong pinamagatang Ang Pambihirang Babaeng Hindi Umuupo. Kwento ni Russell Molina, guhit ni Romel Oson, at inilathala ng Lampara Books. Sana'y nagustuhan niyo ang ating kwento. At tandaan, papahalagan natin lahat ng ating mga nanay. At bibigyan natin sila ng napakagandang trono. Deserve! Paalam!